we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, nararanasan ang pagbaba ng antas ng mga ilog sa Pangasinan dahil sa epekto ng El Nino. Ang detalye ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Chris, problema ngayon ng ilang Farmers Association ang kakulangan ng tubig sa mga irrigation canal dahilan para maapektuhan ang kanilang mga pananim. Sa Marso na sana nakatakdang mag-ani ang ilang magsasaka sa barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Pero dahil sa kakapusan ng supply ng patubig, sa huling linggo na ng Abril sila makapag-aani. Mababaw raw ang supply ng tubig sa mga irigasyon sa barangay dahil sa epekto ng El Nino. Ang patubig hindi rin umaabot sa ilang sakahan. Ayon sa otoridad, nakakaapekto sa paghina ng patubig ang nararanasang below normal na antas ng mga major river system sa probinsya. Talagang aburido ka. Kasi Amne-amne so gastos. Hamon daw sa ilang bangus growers sa Dagupan City ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga palaisdaan. Apektado ang paglaki ng mga inaalagaang bangus kahit sagana sa feeds. Nauna nang sinabi ng otoridad na nasa below normal level ang Pantal Sinukalan River dahil sa epekto ng El Nino. Maaga na rin ibinabala ng isang fishery expert ang pagtama ng nip tide o alaal dahil sa mababaw na antas ng tubig. Maaari ito humantong sa fish kill. Lumalala umano ang problema sa kawalan ng patubig para sa ilang sakahan sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, 12 barangay na ngayon ang walang patubig. Huling quarter ng 2023, nag-abiso na ang National Irrigation Administration o NIA sa Agriculture Office sa magiging problema sa patubig ngayong 2024. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagtulong ng National Irrigation Administration sa mga apektadong magsasaka. Actually, nagpo-purchase nga ako ng water pump ngayon, no, malalaki. Na kung talaga magkulang, kami na po ang pupunta doon at kami na ang magpapatubig. As long yung ilog, meron pang makukuhang tubig, yung ipapap namin yun, papunta sa kanilang palayan. Iniinda ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija, Tarlac at Bulacan ang nararanasang pagkabitak-bitak ng kanilang sakahan dahil sa epekto ng El Nino. Kulang daw kasi ang tubig sa Pantabangan Dam na pangunahing pinanggagalingan ng tubig. Halos tuyong-tuyo at makikita na ang mga bitak sa mga taniman ng palay dito sa bayan ng Liganes, Iloilo dahil sa sobrang init ng panahon. Ayon sa ilang magsasaka, unting-unting nakikita ang epekto ng El Nino sa mga tanim na palay pero patuloy pa rin sila sa pagtatanim. Chris, sa ngayon may mga naka-standby na water pumps ang iba't ibang Farmers Association sa Pangasinan. Kabilang sa mga water sources ng iba't ibang Farmers Association ay ang balon, deep well, ganun din ang mga ilog. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na sila ay nakaantabay sa mga magsasaka sakaling patuloy na lumala pa ang epekto ng El Nino ay nakatakda silang tumulong sa mga apektadong magsasaka. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa third week ng January, diretso po ang oil price hike na ating aasahan. May posibleng taas presyo na 90 centavos hanggang 1 peso o higit pa sa kada litro ng gasolina at diesel. Habang sa kerosene, may posibleng price hike din na 20 centavos per liter. Dahilan daw ng diretsong oil price hike ang tensyon sa Red Sea kung saan naantala ang biyahe ng mga petroleum product dahil sa girian sa pagitan ng Amerika at Houthi movement. Apektado nito ang presyo, demand at supply ng produktong petrolyo.
Sinalakay ng otoridad ang drug den sa Naga City, Camarines Sur. 4 na katao arestado. Nakaalerto si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Naaktuhang nagpapat sesyon ng mga otoridad ang lalaking ito sa isang drug den sa Barangay Mabolo, Naga City, Camarines Sur. Walang kamalay-balay ang mga lalaki sa loob ng drug den na subject na pala sila ng anti-illegal drug operation ng mga otoridad. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, matagal na nilang binabantayan ang mga operasyon sa naturang drug den. Arestado ang 4 na katao kasama na ang mismong maintainer ng bahay habang nakumpiska sa mga ito ang 12 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 81,000 pesos. Napasitive na may pabalik-balik na tao di gigiboy ng pistuhan. Bali located kaya siya sa may gilid kang release kang train. Ayon sa PIDEA, ang Barangay Mabolo ang isa sa mga tinuturing na hotspot sa illegal na droga base sa bilang ng mga nahuling drug personality at volume ng illegal na droga na nakumpiska sa mga operasyon noong nakaraang taon. Makamundo talaga ta aruman kaya sarap na ang Mabulo sa top 1 sa pag-abot sa sa drugs. Kaya kami po ako particular may kooperasyon naman ako sa mga operatiba na naglalakaw para diyan. Kaugnay nito, inilunsad naman ng LGU ang isumbong ang pusher hotline para makatulong sa laban kontra illegal na droga sa lungsod. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang babae na nagbebenta ng hubad na larawan at video ng mga menor de edad online sa Bonifacio, Misamis Occidental. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Violations of Section 4A of Republic Act 11930, otherwise known as the OSAIC or SISAIM Act, had been committed. Ito ang opisyal na pagbasa ng kapulisan sa karapatan ng 24 anyos na babaeng sospek na si alias Honey matapos mahuli sa entrapment operation ng pulisya sa Barangay Lincunan sa bayan ng Bonifacio, Misamis Occidental. Ang sospek ay bugaw daw ng mga minor de edad na babae sa lugar kung saan ibinebenta ang kanilang mga hubot-hubad na larawan at video sa mga parokyano nito online. Itong mga minor victims na ino-offer niya, yung mga kapitbahay niya, and then kamag-anak niya at saka kapatid. And then hindi lang siya photos, including yung live videos. No? Pinapa-show niya yung mga bata in exchange of money. Ilang buwan ding sinubaybayan ng otoridad ang mga iligal na gawain ng sospek online. Karamihan sa kanyang mga parokyano ay mga dayuhan at meron ding mga Pinoy. Nakita natin na may mga friends siya na foreigners and nag-chat din siya sa mga foreigners, no? Na-recover sa bahay ng sospek ang mga cellphone unit at iba pang gamit sa paggawa ng kanyang modus. Na-rescue rin ng otoridad ang 2 minor de edad na babae. Dinala na sila sa DSWD para sumailalim sa counseling. Dinala na sa piskalya ang sospek upang sampahan ng patong-patong na kasong paglabag sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation Materials Act. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, religious activities kaugnay ng 459th Sinulog Festival sa Cebu, matiwasay na naisagawa ayon sa otoridad. Makibalita tayo live kay Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alan? Viva Senyor Chris, alas 8 kagabi, nasaksihan ang fireworks display hudyat ng pagtatapos ng Sinulog Grand Mardi Gras 2024. Kahapon ang highlight ng cultural celebration ng kapistahan ni Senyor Santo Niño dito sa Queen City of the South. Ngayong taon, 91 contingents ang lumahok sa Sinulog Grand Mardi Gras sa Cebu City. 18 dancing contingents ang nagpasiklaban. Siyam ang naglalaban-laban sa ilalim ng Sinulog-based category. Siyam na grupo rin ang nagtagisan sa free interpretation category.
kasama ang 2 out-of-town contingents. Kasama riyan ang mga taga-Dinagat Islands na ayon sa LGU ay first time na sumali sa pamamagitan ng Tribu Kamanting Performing Arts Guild. Ito ang mga winning contingents sa dalawang kategorya. Iuuwi ng bawat grupo ang tag 3 million pesos na cash prize. Ayon sa pulisya, aabot sa 4,000 miyembro ng iba't ibang security at law enforcement agencies sa Cebu ang ipinakalat sa lahat ng mga aktibidad. Naging mapayapa rin ang fluvial procession, reenactment ng first mass at baptism at ng solemn foot procession na isinagawa noong Sabado. Alas 6 na umaga nang simula ng fluvial procession na nilahukan ng 246 vessels. Pinangunahan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga obispo at mga pari sa Basilica Minori del Santo Niño sa Galion. Ayon sa Philippine Coast Guard, naging matiwasay ang isinagawang prosesyon sa dagat. Tumulong in terms of security and pampanatili na maging maayos lahat ang pagsaulog sa activity na to, Sinulog 2024. 7:53 noong Sabado ng umaga nang dumaong ang Galion sa Pier 1 sa Cebu City. Pagbaba ng mga imahin ng Sacred Family, agad na isinagawa ang prosesyon papunta sa Basilica. Sa Basilica naman, isinagawa ang reenactment sa First Baptism at ng unang kasal. Alauna noong Sabado nang simulan ang Solemn Foot Procession na sinamahan ng libo-libong dibuto. Nagsimula sa Basilica ang prosesyon na umikot sa malalaking kalsada sa Cebu City. Bago ito bumalik sa Basilica, napuno naman sa emosyon ang isang oras na traditional sinulugdan sa loob mismo ng Visperas Mass. Ayon sa pulisya, mapayapa ang iba't ibang religious activities kaugnay sa pagdiriwang ng 459 Fiesta Senior. Peaceful implementation of the security plan, public safety plan, and at the same time we credit to all Cebuanos. Chris, alas 3 mamayang hapon, isasagawa ang awarding rice dito pa rin sa grandstand sa SRP Grounds kung saan inaasahan na dadagsa ang mga tao para saksihan ang repeat performance ng mga winning contingents. Chris. Viva Pit Senyor! Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 23 anyos na lalaking nakamotorsiklo matapos na mahulog sa tulay sa Batangas City. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang 23 anyos na lalaki matapos umanong mawalan ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo at mahulog sa tulay sa bahagi ng bypass road sa Barangay Dumuklay, Batangas City. Ayon sa rumesponding otoridad, patungo sa Sitio Ilayan ng nasabing barangay ang biktima nang mangyari ang aksidente. Sumalpok ang motorsiklo sa concrete barrier at nahulog. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing rider. Patay sa pamamaril ng hindi pa kilalang suspect ang isang tricycle driver sa Candelaria, Quezon. Kinilala ang 40 anyos na biktimang si Alfie S. Camilas ng Barangay Santa Catalina Sur sa nabanggit na bayan. Sa ulat ng pulisya, nakatayo lang malapit sa isang motor shop ang biktima nang dumating ang mga suspect saka siya pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Narecover sa crime scene ang baso ng bala ng kalibre 45. Dinala siya sa pagamutan pero idiniklarang dead on arrival. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang motibo sa krimen at matunton ang kinaroroonan ng mga salarin. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan naman ng isang 16 anyos na binatilyo sa pambubugbog ng kapwa menor de edad sa labas ng isang paaralan sa Barangay Rawis, Legazpi City, Albay.
Sa kuha ng CCTV ng barangay, makikita na tumatakbo ang biktima habang hinahabol ito ng isang 16 anyos din na sospek hanggang sa pumasok ang mga ito sa isang kalye. Maya-maya lang makikitang dahan-dahang naglalakad ang biktima palabas sa kalsada na tila nangihina matapos daw na bugbugin ng sospek. Inalalayan ito ng isang estudyante hanggang sa tuluyan ng mapahandusay sa gilid ng kalsada. Agad dinala sa ospital ang biktima. Hindi na nai-report sa PNP ang insidente pero ayon sa kapitan ng barangay, hindi ito ang unang beses na may nangyaring gulo sa lugar na kinakasangkutan ng mga kabataan. Dahil dito, mas pinaigting daw ang seguridad sa lugar lalo na sa labas ng paaralan. Sinubukan naman ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kuhanan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan at pamilya ng mga sangkot na menor de edad pero hindi nagpaunlak ng panayam ang mga ito. Isang uri ng malaking sharp-tail mola ang natagpuan sa dalampasigan ng bayan ng Glan, Sarangani. Pero nangihina na ito hanggang sa namatay kalaunan. Pinagkaguluhan ng mga residente ang malaking isda na ito na natagpuang nangihina sa dalampasigan ng Barangay Lago sa bayan ng Glan, Sarangani. Pero matapos ang ilang minuto ay namatay ito. Ayon sa barangay, unang pagkakataon daw ito na may napadpad na ganong uri ng isda sa kanilang dalampasigan. Sa pagsusuri ng Penrose, Sarangani, napag-alamang isa itong uri ng sharp-tail mola. Kinakitaan ito ng mga sugat sa katawan, pero sa isinagawang necropsy, nakitang may mga parasito sa loob ng internal organs nito na siyang sanhi ng pagkamatay nito. Nasa Wildlife Rescue Center na ang naturang isda upang i-preserve ng Penro. Libo-libong turista nakisaya sa Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024 sa Aklan. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makukulay na costumes, nakakaindak na sayaw, at malalakas sa tugtog ng drums at lyres. Ito ang sumalubong sa mga residente at turistang bumisita sa bayan ng Kalibo sa Aklan para masaksihan ang taunang selebrasyon ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024. Ang harap naman ng St. John the Baptist Cathedral, dinagsari ng blessing o pagbendisyon sa mga tribo na kalahok sa Sadsad Ati-Atihan Contest. Isinagawa rin ang tradisyonal na paapak o pagpatong ng mga imahe ni Senyor Santo Niño sa ulo at sa iba pang bahagi ng katawan ng mga deboto, lalo na ang mga may sakit sa paniniwalang gagaling sila. Ang mag-asawang ito na galing pa sa Rojas City, Capiz, 8 taon ng deboto ng Batang Jesus. Panalangin nila na mabiyayaan na sila ng anak. Kasama na din po yun. Kasi for 14 years na po kami mag-asawa, wala pa po kaming anak. Kaya pinipray din namin na sana kahit isa lang, mabigyan din po kami. Pinapanalangin ko lang din na maging maganda yung takbo ng buhay namin at saka yung katawan namin. Ngayong taon, 30,000 ang lumahok sa Ati-Atihan Sadsad Contest sa ilalim ng mga kategoryang Balik-Ati, Tribal Big, Tribal Small at Modern Tribe. Ang bawat tribo, kanya-kanyang estilo ng sayaw at tugtog habang naglalakad sa mga kalsada. It's merrymaking. We have this street dancing compared to the other Ati-Atihan Festival. The devotees or the tourists, local and foreign tourists can join the street dancing with the group of their choice naman. Si Rose, lumipad pa mula sa Estados Unidos kasama ang mga anak para masaksihan ang Ati-Atihan Festival. Great, amazing, awesome, wonderful. We're having so much fun. Ano yung in-enjoy natin? In-enjoy ko itong mga ati-atihan ng mga costume. And they're so and the dance, ang ganda ng pagka-dance nila. Maliban sa pananampalataya kay Santo Niño, isang pagbabalik tanaw din daw ang festival sa kasaysayan ng bayan. Para naman mapanatili ang kapayapaan sa festival, tinatayang nasa 2,000 police personnel ang idineploy ng Kalibo Municipal Police Station. Kahapon, isang pilgrim mass ang ginanap na sinundan naman ng grand procession. Viva kay Senyor Santo Niño! Viva! Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 22 anyos na estudyante ng Guimaras State University na si Christine May Piamonte, habang patuloy naman na ginagamot sa ospital ang kasama nitong si Ram Arlo Tacubay. Iti matapos silang barilin ng sospek na si Zoilo Sereño, 22 anyos at dating kasintahan ni Piamonte, Biyernes ng hapon sa loob mismo ng Universidad sa Buenavista sa probinsya ng Guimaras. Ayon sa Buenavista Police, Nobyembre 2023 pa nang makipag-break si Piamonte kay Sereño. Napag-alaman na nakikipagbalikan ito o ang sospek sa kanya, pero ayaw na ng biktima. Ayon sa sospek, may relasyon daw ang dalawang biktima kaya gusto niyang gumanti. May dala na raw na baril ang sospek nang pumasok sa universidad at unang binaril si Tacubay na tinamaan sa dibdib at tagiliran. Sinubukan naman daw pigilan ni Piamonte si Sereño pero nabaril ito sa ulo. Sa inilabas sa statement, nilinaw ng pamunuan ng Guimaras State University na hindi konektado sa universidad ang sospek. Pumunta raw si Piamonte sa universidad dahil may transaksyon ito kay Tacubay na isang assistant choreographer. Kasalukuyang nakikipagtulungan ang universidad sa mga otoridad sa isinasagawang investigasyon at may ibinigay na raw itong tulong sa pamilya ng mga biktima. Patay ang isang 21 anyos na lalaki matapos mabangga ng tren sa Barangay Sugad, Pulangi, Albay. Ayon sa Pulangi Quick Response Team, pasado alas 7 ng gabi nitong January 19 nang dumaan ang tren mula sa Naga City, Camarines Sur patungong Legazpi City, Albay. Nang nakadaan ang tren, saka lamang napansin ng mga tao sa lugar ang nakahandusay at wala ng buhay na biktima. May malalang tama ito sa ulo at naputol din ang paa nito. Napag-alaman na galing daw sa lamay ang biktima. Pahirapan naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad dahil wala raw nakakita kung paano at bakit ito nasagasaan. Ayon naman sa Philippine National Railways, bukas silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon sa nangyaring insidente. Nabatid na ito na ang pangalawang insidente kung saan may nasagasaan at namatay sa naturang bayan mula nang magbalik operasyon ang tren ng PNR mula Naga City patungo sa probinsya ng Albay. Samantala, maayos na lagay ng panahon mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Naritong report. Mga kapuso, sa mga nakaranas ng masungit na panahon at pagbaha dahil sa shear line, partikular sa Caraga, Davao Region, ngayong araw, good news dahil magandang panahon ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, amihan pa rin ang umiiral sa Northern at Central Luzon habang posible naman ang local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Kaya huwag pa rin kalimutan ng jacket at pananggalang sa ulan. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon, Panay Island, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang pang panig ng bansa. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Kaninang alas 2 ng madaling araw, naitala ng Pag-asa ang 16 degrees Celsius na lamig sa City of Pines, Baguio, 20.4 degrees Celsius sa Basco, Batanes at sa Tanay, Rizal, 22.6 degrees Celsius naman ang naitalang temperatura sa Tuguegarao, Cagayan, habang 24.8 degrees Celsius sa Quezon City. Cast ng asawa ko at ilang pang Kapuso stars, mainit na tinanggap ng fans sa Lipa City sa Batangas. Tungayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Napuno ng mga kapusong Batanggenyo nitong weekend ang Plaza Independencia sa Lipa City para sa Kapuso Fiesta. Bahagi ito ng pagdiriwang ng pista ng lungsod at ng Patrong San Sebastian. Atid ng GMA Sparkle Artist ang saya at kilig sa kanilang mga fans. Sobrang nag-enjoy po ako na makita po lahat ng mga artista ng Kapuso. Maraming artista. Masaya! Dumadagundong ang hiyawan kapag nakakadaupang palad ng paboritong GMA stars na sina John Rex, Paul Salas at E.A. Guzman. Thank you for having me dahil ang sarap niyong kantahan, ang sarap niyong pag-performan.
sana naman tumata kami sa inyo at naging masaya ang inyong fiesta. Lalo pang pinainit ang gabi sa special performances ng ilan sa cast ng Asawa ng Asawa Ko na sina Kim De Leon, Liza Lopez at Martin Del Rosario. Hiyawan ang lumabas ang bida sa serye na si Jasmine Curtis Smith. Congratulations po sa inyo sa LGU ng Batangas ng Lipa. Congrats po and we hope to see you again next year. Very, very warm ang pag-welcome sa amin dito ng mga Lipeños ngayong fiesta dito sa Lipa City. Siyempre, hindi kumpleto ang pagbisita sa Lipa kung hindi matitikman ang authentic loming alae. Itinuro sa kanila ang pagluluto ng lomi the Batanggenyo way. Ano naman kaya ang rating? Tanong ng Gen Z, pang soft o hard launch ba? Siyempre 10. Oh, ano lang siya, parang ala fantastic. Fantastic. Kasi yung lasa eh. Parang alam mo yun, parang orchestra sa taste buds mo. Alam mo, gamit na yung salitang napakasarap eh, di ba? For me, nakakabaliw. Nakakabaliw dahil hindi ko alam kung ano ang uunahin ko sa sarap. Masyado ako nang overwhelmed dun sa lasa and sa mga toppings. Hard launch, kaya naman kapag napunta po kayo dito sa Batangas, itry nyo din tong lomi nila kasi sobrang sarap. Flex na flex to. Ito talaga guys, yung tunay na lomi. Lubos ang pasasalamat ng cast ng Asawa ng Asawa Ko at ng ilan pang Sparkle Stars sa pagkakataong makasama nila ang mga kapusong Batanggenyo. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.